So nabay mga kadiri, mga taga D1. Yes, sir. How about mga -4 o -6? Shuttle 6, sir. 6 og 4 na po. Na. Sige, Na. Mag-start na lang ta. So, dito ta sa first problem. Since nakadiscuss naman ta about basics sa differential equations last meeting, ang uban kay wala na ko na-discussan pero nasendan ako og PDF sa tong kipang-discuss na to. Sige, so proceed ta arita sa first problem. So, a thermometer reading 75 degrees Fahrenheit is taken out where the temperature is 20 degrees Fahrenheit. The reading is 30 degrees Fahrenheit after 4 minutes. Then the question is find A, the thermometer reading 7 minutes after the thermometer has been brought outside, and B, the time taken for the reading to drop from 75 degrees Fahrenheit to within a half of the air temperature. Okay. So, saan ta ni siya pag-visualize? Mani siya ang atong gitawag nga kuan, Newton's law of cooling. So, sa Newton's law of cooling, it states that the rate of change of temperature is proportional to the difference of the object's temperature to the ambient temperature. So, unsam ng ambient. So, ang ambient temperature is mana siya nga atong gitawag nga temperature sa surroundings. So to put it into mathematical context, ang equation sa Newton's law of cooling is simply, di ba na yung rate of change of temperature. So, bati ang color. Ano? Green lang. So, the rate of change of temperature, so with respect to time na siya, is proportional. So, kung proportional ka, meaning kay proportionality constant to the difference of the object's temperature and ambient temperature. So, let's say T is the object's temperature and Ts is the ambient temperature, or pwede pa tamingon nga surrounding temperature. So, if inyong manotice, di ba if namoy kape nga init sa isa ka baso, then sa may metabo niya, if imo siyang i-leave dia for how many minutes, unsay metabo sa iyang temperature diha sa atong kape. Sige. Unsa siya? Mo drop, di ba? So mo drop ang iyang temperature. How about if kuan pod nakay sa isa ka baso kay bugnaw nga tubig, ay kanang kuan lang na ice, ay sige bugnaw lang nga tubig, bugnaw siya nga tubig, and then after some time unsa may tabo sa temperature sa katong nga baso ay sa katong nga tubig. Rise. Monsa? Mo-rise? Increase. So kung sige ato i-put in the perspective. Di ba ganina ang kape gikuan gilive nimo for after some time, and then ni-drop ang yahang
ni drop ang iyang temperature. So mura kag so in a sense pwede ka moingon nga nibugnaw ang imong kape. Kanya ang sa isa pod nga baso is di ba naay bugnaw nga tubig and then ni-rise ang iyang temperature. So mura ningon ka nga niinit. So nganong ang let's say ngano ang katong kape nga ay kato sang bugnaw nga tubig di ba ni-increase man iya temperature nganong after some time dili man mubukal siya nga imong biyaan diha. Gadgets surrounding the So same picture. ra siya sir as the Sige ngano so and to put it so same ra siya in sir the as same the room temperature sir. so mura sa at the same extent pwede sa tao mo ask ngano ang kape nga atong gibiyaan diha di ba supposed to be mabugnaw siya ngano dili siya moabot sa point nga kanang kuan like kanang bugnaw nga nasa ref nga imong gibiyaan. So dato na siya murag limiting nga factor. Di ba? So ang iyang murag limiting nga factor diya sa iyang temperature is ang sakto to ang imuhang surrounding temperature. Kaya unsa may mahitabo diri if ang ato ang unsa may mahitabo sa equation nato if ang ato ang surrounding temperature is equal sa object's temperature. Di ba ma-zero ni siya? So ma-zero ang imong rate of change meaning wala na change sa temperature. Gets? Gets ba? Uy. Yes, sir. Gets na. Sige, so to solve this kaning duha ka problem, let us first solve the differential equation. So, di ba, kuan ra pa ni siya kanang variable separable, so dt na ako ibalhin ng t minus ts. Keep in mind ha nga, ts is constant since ambient temperature ba siya. Then equals to k dt. And then ato siyang i-integrate. Ito nang i-out akong OBS kaya wala siya purpose. Okay? So integrate na to siya. Diba? Mahugra na siya ln ay kanang para siya du over u. So ang iyang integral na is may mong ln t minus ts. So ang ato ang murag variable there is ang t o ang kaya kanang t nga t nga dako ug ang t nga gamay. Ang ts is constant na siya. So diri pod sa pikas, k is constant, so integral of k dt is just kt. Now, ato siyang himuon nga exponent sa sa e. So by law of exponents and logarithms, makancel na siya. And ang mabilin is ang t over t minus ts na lang. T minus ts is equals to e to the power of kt. Dapat ko lang dahil. Dapat na siya plus c. So times pa ka e to the power of c. And then di ba e is constant and c is also a constant, arbitrary constant. Therefore, so e is a constant raised to another constant. Ang ilang answer is may muning kuan gapon. Mahimo gapon na siyang another nga constant. So ang ato ang general solution will be t minus ts is equals to ce kt. So ang c3 og k ang murag mahug nga unknown. Ay kanang sila kanang variables niyang c og k. So to solve for certain problems regarding ani, need ta og duha ka boundary conditions. Sige. So ato ni siyang ikuan, ato ni siyang i-copy. Ito na siya i-copy. So for Newton's law of cooling nga problems, if kanang kuan lang, if wala lang kayo'y daghan nga labad-labad sa problem, pwede ra ka mo proceed na diretso sa kani nga equation.
kaning T minus Ts equals CE to the power of KT. Okay? So karon ato nang i-apply ang kuan boundary conditions. So let's determine first the boundary conditions. Sige, nagayon diri. Nagayon din hinga. The thermometer reading is 75 degrees Fahrenheit taken out where the temperature is 20 degrees Fahrenheit. So makaingon ta nga at initial time, or let's say at time equals 0. So at t equals 0, uy kabati sa akong yellow. Let me pick a better color. This one. This one is nice. So at t equals to 0, ang ato ang difference in if at t is equals to 0, ang ato ang temperature sa thermometer is 75 degrees Fahrenheit. And then after sa next na statement, di ba, ni state diha is the reading is 30 degrees Fahrenheit after 4 minutes. So ang ato ang second nga boundary condition is T is equals to 4, and then T nga dako is equals to 30. So if na may questions kanang don't hesitate to lang to ask if na malibugan ba. So far na naka-follow pa. So I guess silence means yes. Sige, so padayon ta. So arita una sa first boundary condition. Dinhi himora na siyang i-plug diha sa ato ang equation. So if imo siyang i-plug, mahimo ng 75. We know na TS is TS is equals to 20. Based na siya sa ato ang problem. Kani 20 degrees Fahrenheit. So minus 20 is equals to CE K times 0. So 75 minus 20 pila man 55, I guess, equals, so K to the 0 is equals to 0, di ba? So 0 ni siya, cancel na siya. So 0, E to the 0 is equals to 1. So ang mabilin is C. Okay, luckily na-solve na to ang C. So ang C di is 55. Now, to solve for K, since na-solve na to ang C, ang K na lang kulang. To solve for K, let's use the second boundary conditions. 30 minus 20 equals, remember that C is equals to 55 E K to the power of 4. So if imo na siyang i-solve, palihog na ko pilay value sa K. Palihog ko pilay value. Sige, anyone, pilay value sa K. Negative 0.426. Negative 0.426, sir. What's up? Pila to? Negative 0.426. 0.426. Sige, so I'll take your word from that kay wala man jud ko kabalo pila na. So now nanakay value sa K ug sa C. Therefore, we can
we can solve the degree, I mean the temperature reading at any time na, since ang duha ka constant is already established man. So we can solve the temperature at any time nga ato ang ganahan isolve. Okay, so asa na ta? So ang ato ang particular solution is kuan. To ang particular solution is equal to kuan. Particular solution na to is t minus ts is 20, so t minus 20 is equals to 55 e to the power of negative 0.426 t. So before the I think kanay kay decimal man kanang irrational man nga number, so I think it's best na imo ning store sa b, alpha b, then kani pong 55 is store nimo sa alpha a. So dapat kamo mo store by now. So na tayo particular solution. If nakita pwede ni mong i-graph sa any graphing calculator or any graphing software para murag ang kana siya nga graph is mana siya behavior sa atong temperature change. So even without kanang graphing it, I think makakuha ra gyud tag sense sa iyahang kuan, sa iyahang what you call this, sa murag graph image sa imong graph ba. It's a kanang kuan sa commercial break. Commercial break sa kasi. Sige. Sige, eto ning i-try og kanang rough sketch ang graph. Di ba ganina base lang sa ato ang kanang kuan lang kanang thought experiment. Di ba katong kape nga init, after some time mubugnaw siya, pero dili ta makaingon nga kanang if imo siyang biyan diha after some time or bisag hangtod pa na kanang muwa ang kalibutan nga ang imong kape is under room temperature, mubugnaw siya such that mabot og freezing point, di ba? Ang iyang limit is ang kuan raman ang tagani ang iyang room temperature. So dinhi sa kaning example, ang atong limit is just 20. So mahugnag ang kanang 20 is ang ato ang mura siya asymptote ani mo. Asymptote man siya. And then E is kuan. E is tagani ang graph sa y equals E of x is di ba kuan man something like that. So if ako na siya i-negative, mapaano siya ang yang graph is babaliktad. Ina siya. So ang imong graph ani will be
something like kana ni siya rough sketch ra ni siya. Dili jud ni siya mo ang graph. So at initial nimo ang T is 75. So let's say lang kana is 75 and we know that kana decreasing siya. Pero ang kaning sa may 20 is approaching ang imong graph. Asyag mo ganern. Okay. So nag-make sense ra? Make sense ra guys? Something like that ang imong diba? So basta mato ang iyang graph for anyone na curious lang. Sige, so proceed na ta sa question. Proceed na ta sa question. So first question is that find the thermometer reading 7 minutes after the thermometer was brought outside. So dinhi it's simply asking T because question mark I mean temperature is question mark at time equals 7. Diba? So using our particular solution nga atong nakuha, let's solve for T. So T minus 20 equals 55 e to the power of negative 0.426 nya 7. So what is the value of T? 22.79. 2.79. Pila 22.79 79. 79. degrees Fahrenheit. So ano ni? Nilang para cute ni siya. Highlight from nila. Kanilang highlight. Ato siyang highlighted para line doon. Maklaro, so ayun na lang. So answer na to is 22.79. How about the next question? So the time taken for the reading to drop 75 degrees. To drop from 75 to within a half a degree of the air temperature. So kani siya is Gemara ni siya nga statement but ang pangita din ni is kung ano siya 20.5 degrees Fahrenheit daw. So karon kay ang kuan na pud ang unknown kay ang time. Dinhi nga case is T is equals to 20.5 degrees Fahrenheit and time is equals to unknown. So mag-solve po ta for time. So solving for time, so 20.5 minus 20 is equals to 55 e negative 0.426 t. So solving for t, pila man? Solving for t, pila? 11.03 minutes. 11.03 minutes. 03 minutes. So nagets ra everyone? Nagets ra ba mga tropa? Questions? Wala.
Sige, wala question. So, proceed ta. Proceed ta sa next nga problem. Proceed ta sa next nga problem. So, next. Sige sa man, question. Din ito gikan ang temperature nga 20.5 sir. Sa base ra na sa statement, medyo libog siya ang kuan pag state dire. Kani within a half degree of the air temperature. Actually half a degree, 0.5 ra na siya. Murag kay dili maka kay kung imo siyang murag ato lang tanawon na nga ang imong pagsabot sa half a degree of the air temperature kay ang 75 imong i-drop into half sa 20 sa 10. Impossible ra ba? Di ba? So ang kuan day ang sa problem is ang iyang ganahan ipakuan, iyang ganahan nga murag express is like half with a half degree murag half degree difference ra sa kuan, half degree difference ra sa ato ang ambient temperature. Sige. So I hope that answers your question. So arita sa ikaduha. Carbon extracted from ancient skull contained only 1/6 as much carbon extracted from present-day bone. How old is the skull? Use approximate half-life of carbon to be 5,700 years. Wait, sa kaya nagkatagang quarter. Wait, sa kaya ang kakatag mo. Sige, so kani na po ni siya about half-life. So unsa may pasabot sa half-life? What do you mean by half-life? Anyone? Wild thoughts or saman? Wild thoughts anon. Kanang random lang ako. Murag random ideas lang. Unsa yung what do you mean by half-life? Anyone? Walay kuan diha mga any ideas what do you mean by half-life? Ayo. Oras guro sir nga makatunga iyang kinabuhi siya. Andan balik ka. Time it Oras takes for some tunga iyang kinabuhi. sakto. Ang ingon ni diri ni kuan ni Oliver is time it takes for something to reduce to half. Sakto na siya. So ang pasabot ani is carbon daw, 'di ba, has a half-life of 5,700. So after 5,700 years ang kanang certain amount of carbon sa kaning object is ma-half siya after 5,700 years. So let's say nakay 100 ka carbon molecules diha. After 5,700 years is 50 na lang siya. Gets na ang meaning. So karon ato siya i-relate. So nganong ang gigamit sa nakadungog na ba mo term like kanang carbon dating? Familiar ba mo ng word ay nga term carbon dating? Yan sa kahoy, sir. Pwede na sa kahoy. Usually gamit na siya sa mga archaeologist para pag-determine sa
age sa mga kanang ilang mga na-discover nga mga artifacts na and what not or mga bodies nga ilahang ilahang nakaykay murag nag sa kanang year ay kanang murag what year ang kanang mga dinosaurs ba like pila ka million years na wala ra ba sila didto para mag-record on nga kani nga dinosaur kay nakaabot ko ani dili man mo si Enrile nga nakaabot sa dinosaur. So ang atong gibuhat na is kanang gigamitan na nato og carbon dating para ma-determine ang age sa certain nga mga objects nga wala na exist sa ato ang current nga era. Sige. So half-life is kanang one of the many applications sa sa growth and decay. So according sa growth and decay, the rate of growth and decay is proportional to the mass present. So naga po ng word nga proportional. Ang rate daw sa growth and decay is proportional to the mass present. So magkadaghan ang something like magkadaghan ng something so magkapaspas siya o grow or decay daw. So in mathematical context is just so the rate of growth or decay is proportional so naga po'y k and mass present na diba similar ra sila wala lang minus ts wala lang minus ms diya. So what does this mean? Let's take this for so may pwede yan ha like ang another po is population diba sa sa let's say sa certain nga lugar like sa may unsa ka country karon ng kanang na largest population sa country sa largest population sa kalibutan India or China? China, sir. So either India or China mo na pero based lang sa current knowledge is India daw. India. Sige lang kanang lang without any judgment sa ilang race. Why do you think nga ang India ang kanang fastest growing karon nga population compared to China? Actually kana sila kay murag sikit-sikit sila. Sikit-sikit ra jud to. Sikit-sikit ra na sila so sige daw kanang try daw og formulate og reasons nganong kusog po ng nganong kusog ang India mo kusog ang ilang population growth. Poverty. So, unsa may nasa poverty nga makapapaspas ako sa growth sa population. Walang lingaw. Ugihan kay ginikanan, sir. Kayan kayo. Oh. So kaya mo Kinahanglan mikos-mikos. Sige sila tornado insan. So without any intervention lang kanang lang jud siya by nature. Di ba? Jud ma-populate jud ang certain nga lugar if daghan nga tao. Kay mas daghan man ang pwede magpares-pares. So meaning mas daghan na pwede mahimo nga offspring. Okay, gets ba ang idea? Ngano ang the rate of growth is proportional to the mass present. So mas daghan ang tao, mas mudaghan ang tighimo, di ba? Nagets bang idea? Gets na kuya di mo musanong.
Sige, so at the same time po, if regarding sa decay, kay so kung mas dako pod ang imuhang mass, di ba? Base if ang kuan ni siya, if ang atong i-relate is decay, so ato lang siya butang og negative diha. To indicate lang nga kanang decreasing siya. So if plus na siya, makaingon ta nga growth na siya. So if minus, so decay. So I hope that makes sense. Or pwede put ang minus butang na mo sa right side. It doesn't matter. Or if kabalo ka nga decay ang imong gisolve solely, so pwede ra ka di magputang og sign basta kabalo ka if nag-growth ba ka or nag-decay. O sige, ngano man ni. Like for example, if nakay mas daghan nga infected nga cells sa imong body, sa may tabo. Sige, na lang. Yun na nila nga, medyo sensitive lang ngayon ha, pero di ba ningon ang mga doctors nga much better if ang cancer is ma-detect as early as possible. So ano man. So why do you think so? Gamay pa ang cancer cells eh. Also, gamay pang cancer cells. So meaning, di ba sa growth and decay, di ba? Mas mugamay ra ay kanang mas hinay pang ang iyang growth. Whereas if late na nimo siya ma-discover, so maybe it's too late na for kanang mga interventions nga present sa ato ang medicine karon. And wala ka balo. Dili kaya nun po. So manang mas maayo jud ma-detect siya as early as possible. So kay murag mas ma-fight pa sa imong body ba og sa medication. Basta na siya. Sige, balik ta diri, daghanag mikos eh. So if imo siya ma-notice, di ba the same ra sila sa about sa temperature. So I think without solving it, makaingon ako nga ang iyang general solution is M is equals to CE KT. So where C and K are constants. Now let's try to apply this in the problem. So churba. Sama to siya pag-translate. So to translate this, pwede nato siyang i-view as let's say ka time traveler ka. Nakakita ka kang kinsan ang skull. Nakani nga timeline ikaw si Loki. Wala pa makanay mong God of Stories. So nakani nga timeline. So nadiri ang let's say nadiri ang buhi pa ni siya nga sabi ni siya kuan goro ni si he who remains goro ni siya. And then after some time na discover pud nimo ang yahang bones diri. Imo na discover yung bones. So kani siya nga duration is 5,700. So if lang ato lang ingnon nga buhi pa ni siya nga tao, so at this point in time is 5,700 years old siya. Okay? So karon dinhi sa kani nga part, let's say namatay si he who remains, and then if man ang body is wala pa na hitabo ang kanang pag half-life sa carbon. So ang imong carbon nga present sa imong body diri as sa kaning skull is 100%. And then after 5,700 years, ang imong carbon nga present is pila naman lang ang giingon diri. Actually wala giingon diri. Ang giingon ra din kay ang half-life. So ang half-life daw kay pila na 0.50% or 50%.
or 0.5. And then there comes a time nga kuan nga tawagan ni na-discover ang skull. So na-discover ang skull. Wala ta kabalo sa total nga kuan na. Wala ta kabalo sa pila na siya ka centuries later. Wala ta kabalo ana. Pero at this point in time, ang imuhang carbon is 1/6 na lang ang nabiya. 1/6. So pila man ang 1/6? Pila na 1/6 mga imo gana ko calcu. 0.167. 0.167. Mana siya. So ang atong target dere is kuan man. How old is the skull? So dapat ma-determine tani ang yahang let's be consistent. So ma-determine na to ang kuan, how old is the ang edad sa skull. If ato lang nang na-discover 5,700 years before if ato lang siyang na-discover ang skull nga kuan 50% pa ang iyang carbon, so makaingon na ta diretso nga kuan siya 5,700 years na siya. Pero since ang ato is pag-discover na to is 1/6 naman lang, so wala ta kabalo sa time kano saan ni siya kuan murag ang age sa skull. Sige, so karon let's put it into mathematical context to set. So this is ang kaning sa 100% is natin yang ato ang initial nga kuan time. So time is equals to 0, then hidapita, and then let's say m is equals to 1. Okay, 100% man. And then you put sa next is t is equals to 5,700 and m is equals to 0.5. Sa third nga kuan scenario is t is equals to unknown and m is equals to 1/6. So pwede na nato siyang ma-solve mga trupa. Sound man. Apply tani first. Plato m is equals to CE KT. So 1 is equals to CE K0. So K times 0 equals to 0 equals to 0. E to the 0 is equals to 1. So C is equals to 1. Daghanan na ako. So C equals to 1. Now solving for K, ari na po ta mo-apply ta din here. .5 ang atong M sa kanang case and C is 1. So pwede ra dili na lang nako isulat. And then E K times 5,700. So pilang K day kill. So guys, pila K? Hello. Negative 1. Negative 0.121. 122 day. Ikuan daw scientific notation ba? Negative 1.22 is Negative 1.22 times 10 raised to negative 4. Negative 1.22
times sir. 10 to the power of -4. Negative 4. Okay. So ang ato ang particular solution is kuan na m is equals to dili na ko mabutang sa 1 kay c is equals to 1 but e to the power of -1.22 so na ko butang t times 10 to the power of 4 t na lang. So if ato ning i-plug ang m din 16. So if i-plug na to diri ang 16, so pila nga to ang t nga ma-solve? Sa kwentuhan. One or sakto ba ni? Sige, pila? 1, 4, 686.55. 686. Ana, point 553. 55. So years din siya. Kaya naka-years pa siya. So if imong gigamit is 1.22, man mo makuha. So try daw nga i-store ni. I-store niya ang K, ngayon yung nakuha kanina. Store na sa A. 14,734, sir. 14,734.29. 734.29. Oh. So man na mas accurate nga kuan nga date. So if inyong manotice, gamay ra kay nga kuan difference sa K pero dako kay siya effect sa date nga kuan nga ato ang nakuha. Tungod mo ko na kay ang ato ang graph is based ani nga equation is exponential, so magkadako ang growth sa imong graph. Pero in this case negative man siya, so magkalayo, magkapaspas ang imuhang decay. So gets na siya. Pero di ba kanang kon kayo? Kanang murag hassle ba? Wala masayo na sir. Sinaikalti ka na. Actually naikalti ka ni. So sige, kaltek ta. Kaltek ta na tiri sa kuan, number 2 lang. So sa number 2, mag-caltech ta. Unfortunately, di na ko mapakita kung Canon nga emulator. Kay I don't know ngano. So follow lang sa akong steps. Okay ba? Okay ra? Please confirm. Okay, sir. Katauban nga naapay klase, so I think pwede ra mo out. If ever lang na may klase or basin basic ka rin din ninyo, pwede ra sa. Sige, so ari taon na sa kuan. Ang number 2 taong unahon. So pag-apply sa Caltech is ato sa i-notice na ang graph is exponential and we need two boundary conditions since namtay duha ka nodes. So ari ta sa mode 3.5 or let's say sa Canon is kuan na siya mode 3 sakto. Sa Canon ang imong makita sa 5 is kuan na siya katong EXP. Mana siyang sulat. So if mosulod na ta din magkuan na ta, pwede na ta mag-set sa ato ang table. So sa atong table is ibutang na to ang sa x is ang ato ang time and ang y ang ato ang mass. So first na to nga kuan, first nga point is 0, 1. And ang second is 5,700
niya 0.5. So I hope na-gets ninyo anong 0 o 1 niya 5,700 o 0.5. Bali mo ni sila kani. So after ana kay press CA. So yung press CA ninyo kay ma-out na mo sa interface and natuan ang pwede na to siya ma-solve later. Sige, CA. So next is go to apps. Wait sa pwede ra later ang apps. Sa asa ganito gipangita na to. Ang time at mass is equals to 1/6. So let's write 1/6. 1/6. Butang ilang parentheses for kuan para accuracy lang. And then di ba ang time is nasa x and then ang mass is nasa y. So we need to murag call ang corresponding nga values sa time sa kanang mass nga 1/6. So sa amtana mukuanta sa katong x hat or y hat. So since ang t is nasa x man, so dapat mag x hat ta. So sa pagkuha sa x hat, go to apps and then regression. So go to apps and then 8 muna siya ang regression and diha is naa ang x hat. So 4 x hat na siya. So magawas na siya x hat. Then press equals. Sige daw, try daw ninyo. The same ra ba ang magawas? Same na sir. No, same ra. So kaysa. So pwede ra na siya ka trick. So, pwede na siya. So how about pwede ba nato siyang ma-apply din sa isa? Kasi pwede na ato i-try og apply sa kaning first problem na to. So din sa first problem, so the same gapon mode 3.5 and then sa x and y. Sa x and y ang ato ibutang so ang x ang time man. So 0 og 4 since naman tayo initial nga time and 4 minutes. And then ang y na to is dili ra 75 kay naman tayo ambient temperature 20. So butang ka og 75 minus 20. And sa number 4 pod ay sa 4 minutes pod kay 30 minus 20. Then ang gipangita diri the thermometer reading 7 minutes after the thermometer was brought outside. So taka 7 and then ang time ang gipangayo so x hat siya gapon. Don't forget apps 8 4 for x hat. So pila answer na? Pila? 4.83. Sure. 4.83? Really? Recheck sa na ako sir. Recheck that. Dili sa x hat. Oy, joke na. Dapat ito sa gani x hat or y hat. Save na. Wala mo ni point out ha. Ang atong gipangita diri is thermometer reading. So ang thermometer reading is nasa y. So dapat naka y hat. So dili siya 4 di ay. Dapat 5 I guess. 5 na siya. Ang 5 ang y hat siguro. Check lang sa calcio. So pila mo gawas if 7 y hat ang ato ang isulat.
2.78, sir. 2.78, sir. 2.78. 2.78. Ana. Ito tanawon. Di ba? 22.79. Hindi na. So, ang kaning 2.78 ay is kung ano siya, ang difference sa object o sa ambient. So, kani siya is equals to kung pa ni T minus TS. Then, kabalom ta nga 20 na siya. So, T is just equals to 20 plus 2.78. Therefore, ang answer is 22.78 degrees Fahrenheit. So, the same ra gihapon. So, how about sa kaning sa B? Pwede ba nato siyang makuha? Ang gipangita is time taken. And then, kabalo ta sa T. Sa T niya is 20.5. So, aton lang kuhaon diretso ang T minus TS. So, T minus TS ani is 0.5 na lang. So, 0.5. And then, ang time ang atong gipangita. So, arita sa X hat. So, X hat. Pila? Ano ganun ka? 11.03. 11.03. Ha? The same ra ba? 11 point. The same ra. Okay, very good. So kana kamao na magamay og Caltech sa half-life og sa temperature sa Newton's law of cooling. So dirita sa next Question, sir. question. Sige, sa question. Sa kasyo, sir. Ah, Sa, question. Ha? Sa unsa? kung kasyo ang calculus, sir. Kung kasyo, the same ra gyapon og process. Pagkita lang to ang y hat inana. So, ano, sir? Ang The same ra ba? Ha? Naana sa So, kuan. Hala. Pero kamo makakamo adto sa kuan. Try down ako if nabo ko kasyo diri. Nabuhat ng table, sir. Pero sa y hat o x hat dili. Shift Pagbuhat 1, table. sir. Shift 1 para gawa sa katong murag apps niya. Na pangita na lang diha ang kuan, ang regression. Right, sir. Ang importante is kabalo ka asa nga function to. So sa ma-determine lang nimo asa ang y hat. So goods na na. Or asa ang x hat, goods na na. Depende ran sa needed. Ang importante lang is kabalo ta unsa nga variable lang ato ang gamiton. Ay unsa nga function atong gamiton diha sa calculus. So any more questions? Sir, asa na makita ang apps? Ang apps? Oh, sir. Wala ko kita Unsa imong calculus? Gali Kasyo mo yung ni. calculus? Ha? Pero priya ni sa kasyo na style. Kumpara sa Casio nga style, so basin pareha mo technique sa Casio. Tanawa daw ang imong 1 if nabeswat nga shift sa babaw. Ay kanang stat nabeswat nga stat sa babaw sa Nara, imong. Nara. Oh, so I think mag shift 1 ka na para magawas ng iyang murag apps niya. Okay. Sige. So mag-proceed ta. Number 3. Suppose the velocity of a motorboat coasting in water satisfies the differential equation. Ako lang i-rewrite ang differential equation diri kay basin dili kayo maklaro. dv over dt is equals to kv squared. Okay. So the initial speed of the motorboat is so VO is equal VO ay V0 then yeah. And V is decreasing at the rate of 1 meter per second squared when V is equals to 5 meters per second. How long does it take for the velocity of the boat decrease to 1 meter per second? So, ano siya? I think need patani ko. Need tani i-decipher sa ning V is decreasing at the rate of blah blah blah. So, unsa man ang rate of change sa velocity, di ba, acceleration? So, acceleration na to, is kuan man decreasing, so negative. So, to put it into kuan, A is, let's say A is for acceleration, so A equals
decreasing siya, so dapat -1. And then V is equal 5 meters per second. So natay duha ka boundary conditions. So duha ka questions diri. How long does it take for the velocity of the boat to decrease to 1 meter per second, and when does the boat come to a stop? So unsa ni siya pag-atake? Ato ni pag-atake si trupa. Okay, notice ha, sa problem, actually gihatag na ang acceleration. Saan siya? Di ba dv over dt is kuan? Kanang the rate of change of velocity with respect to time, which is also equal to acceleration. Sige, kuan tagamay kanang retract tagamay ha. Ang di ba ang distance as ang rate of change sa distance with respect to time is equals to velocity, and ang rate of change pod sa velocity with respect to time is acceleration. Okay, and dapat po isa ka ng the rate of change sa acceleration with respect to time. I don't know sa pangan sa variable ay unsa nga letter of variable na, pero ang name na is jerk na siya. So sige, ato ning i-try o gamit dv over dt is equals to a. So luckily ang gihatag dire is dv over dt. So put in the natay given nga initial values dire nga nagrelate sa acceleration and velocity. So that might be useful. So ato siyang siyang i-rewrite kv squared. So dv over dt is equals to a base ani. So a is equals to kv squared. So applying this boundary condition, -1 is equals to k times 5 squared. 1 is equals to k times 25. So k is equals to -1 over 25. Or pila na siya, 0.04. Negative. Don't forget the negative sign to indicate na decreasing siya. Now what? So karon sa ato pwede ba sunod? Ang gipangita sa problem kay first time, kay how long does it take? So something about time, and then when. So time. So saan nato pag-relate ang ato ang velocity with respect to time? Simple, since given mo tawag dv over dt din and no be negative 0.04. So imo lang siyang i-manipulate kamay kay kanta man ni kanang variable separable, so boring. Ito siyang i-kuan. Ato ra siyang i-solve ang iyang d. So dv over dt is equals to negative 0.04 v squared. Cross multiply na nimo. So dv over v squared lang din ha, equals negative 0.04 dt. So integrating. Very good. So integral of dv over v squared is kung ano na siya, negative 1 over v, and ang isa po is negative 0.04 t plus c. Actually makancel ta niya ang negative. Naka ni siya kay no need buta og minus c kay negative constant is just constant na pagyapon. So negative 1 over v is equals to 0.04 t plus c. Okay. Now let's apply this
Wait, so, dito ka apply sa boundary. Ay, apply lang kita. Let's apply this boundary condition. This is just t equals 0. T equals 0, then v is equals to 10. So, kanya siya is, may mo siyang 1 over 10 equals 0.04 times 0 plus c. Therefore, c is equals to 1 over 10. Now, makasolve na ta since we have already our particular solution. So our particular solution is 1 over v equals 0.04 t plus 1 over 10. Now, let's try to put this into mathematical let's try to put this in a mathematical expression. So how long it takes? So it's time, unknown time, and then velocity you're about to decrease 2. So meaning ang imong velocity mahimong 1 meter per second. So v is equals to 1 meter. Himong 1 meter per second. Okay, so imo ra na i-plug diha. So 1 over 1 is equals 0.04 t plus 1 over 10. So t is equals to pila? Ah, 22.5 siya. pila? Dili mo negative eh. 22.5. 22.5, sakto ba? 22.5 siya. Baya? 1 minus 1 over 10 divided by 0.04. Sakto ba 22.5? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige, 22.5 seconds. Since naka-seconds man dadari. Keep in mind po na kanang unit na inyong gigamit sa inyong pag-solve sa DE. Kaya important ka pala siya. Sige, okay na siya. And then, how about this one? When does the boat come to a stop? So, come to a stop siya. Ma-zero ang V. Pero based sa ito equation, di ba? If ato na siya butang nga 1 over 0 equals 0.04 t. Makasolve ba ito for t, ana? Makasolve ba ito for t? Dili siya. Di ba dili? Dili man, di ba kay? Yung This one negative. is dili na pwede. 1 over 0, di mo na pwede. Math error mo na. Di ba dila pwede? Kay if imo na siya i-rearrange ang atong equation, mahimo na siya kuan. V is equals to, if imo lang i-rearrange siya, 0.40 plus 1 over 10. Ana. And then if imo na siyang i-graph, sa graph man niya. Mo doon sa graph ana. Okay diya. Sige. I think ang graph is something like kuan. Graph niya is something like 10 siya sa 0. 10 siya. Nasa 10 diha. Something like that yung graph. Then this is kung ano siya. T is approaching infinity. Muna. Lagi naman answer eh. Ay, ikaw, wala ka. Sige. So, sige, continue ta.
So based sa equation, di ba, dili man zero ang ato ang V. No matter how long it takes, magkagamay ra siya pero di siya kuan mo equal to zero, mo approach na siya sa zero. So ang ato answer diri is kuan, ang answer na is dili kuan na, dili t equals infinity. Balik na siya. Kaya infinity is not a number but a concept. So the answer is V is equals to 0 when t approaches infinity. Okay, gets? Gets ra guys? Ayo, tapit tao. Yes, sir. Ito pa, sir. Sabi ko, guwa na ba? Okay ra sa kasapot sa ko. Ay, request to join dere. Sina pa wala kasudi sa kuan. Sige, so mara ta sa third. Any questions diri sa third ka problem? So I think wala. Di man nila ni ang kuan, ang rate of change sa acceleration with respect to time is jerk. Di man nila na. Kasi na yung Gauss terms ba? Matakabaw. So now let's try this one. Number 4. Consider an animal population P of t with constant death rate d equals to 0.01. That's per month here with birth rate p proportional to p. So suppose that P0 equals to 100. So initial nga population sa kanang animals is 200 and P prime 0 is equals to 2. So question is, when is P equals to 100 and when does doomsday occur? Sama ng doomsday niya pa. So, saan na siya pag-tackle? Got no idea. Sige. Let's introduce another differential equation. This is the general population equation. So, general population equation. Let's make sense sa iyahang differential equation later lang. At sa is isulat ang iyahang dE. So dP over dt is equals to beta minus lambda. Ay, sana siya. Kalimut kung sana siya. Basta B minus ana. Sige, tawagan na. Kung sige, tawagan niya guys, kani. Tawagan na nga Greek letter times P. So, sama ni sila nga mga mekos-mekos. So, B is the birth rate. Birth rate per population. And then, kanisiya is, nalimut ko sa tawagan na, sorry kayo. Death rate also per population. So what do you think kani? So kani is malamang population na siya. So sige, let's solve it. Nabatay birth rate nga gihatag dere. Ay natay birth rate. Birth rate daw is proportional with birth rate proportional to P.
So unsa ganito? Birth rate daw is proportional to P. So if nagay kay proportion, so na kay i-introduce nga constant of proportionality. So mo na nga tuang sa B. And then ang sa death rate na to is constant man. Takili constant ang ihatag 0.01. Okay. Na. So nanatay kuan pwede i-plug di sa atong equation. So dp over dt is equals to, so ang atong beta is kp daw, kp. Then ang atong delta gamay, I think delta tawag na, I don't know. So minus 0.01 times p. So let's try to relate this one sa growth and decay ang kanisiya. Di ba sa growth and decay kay kontra balik ka dere. There is ang k is either something is constantly growing only or constantly decaying only. So wala siya murag if mag-grow siya wala siya decay, or if mag-decay siya wala siya growth. Wala ang sa kani nga equation sa tong number 2 nga atong gigamit. Whereas sa reality is dili man na inana ang metabo, di ba? Like sa Pilipinas, ang birth rate is, I think, pila ka na birth rate sa Pilipinas? Ato sa search siya para natin context pa. So ang birth rate sa Pinas ang birth rate sa Pilipinas as of year 2020 is 2.78 births per woman. I like per minute. Per minute. So according to PSA, there are 3 babies born per minute there sa Philippines. How about ang death rate? And also, ang death rate po sa Pilipinas is approximately 1.2 deaths per minute. Kakulbaan ng 1.2 deaths per minute, no? Anytime, pwede kita ang masud sa 1.2. So, if ato siya i-relate sa number 2 nga problem, ang kaning B minus delta is just mo ni ang it's okay. Wala na response ang ako. Ang kaning B minus delta. Wait, technical error. Hello na pa mo diha. Sige, so kuada ni. Ang kaning beta minus delta is man nga to ang K ganina. Manang K. Manang K sa katong growth and decay. So let's i-close na ako kadiyot kayo murag dapat technical error diri presently. So I'm sorry. Wait for a while.
Okay, continue ta. 2 hours. Sadugay natin. So, any questions so far? Sige, so Oto siya, ang kaning beta minus delta is just ang K ganina nga constant sa ato ang growth and decay. So I hope inyo nang na-notice. So with that in mind, let's continue. So dp minus dp over dt is equals to kp minus 0.01 times p. So kabalo naman sa nagika ng kp o 0.01. Dara ako na lang isulat sa kilid. And so let's just solve the differential equation. I hate this. Hate this one. Sige. Wala tayo mabuhat. Ito siyang kp squared minus 0.01p. And yeah. So ato siyang isulat para na sa kilid ha, para dili kalasog space. Rewriting It's So what's next, Ani? Let's see our boundary conditions. Oh, natay mga boundary conditions diri nga available. So sa atong boundary conditions daw is natay p of 0 equals 200 and p prime 0 equals to 2. Ano siya? So let's go na. So kaning p of 0 is just saying na at t equals 0, kan daw, p is equals to 200. And also at t is equals to 0, p prime, which is, ano na siya, dp over dt is equals to 2. So luckily, natay value sa dp over dt. So masolve na nato diretso ang k. So plugging in values, so 2 is equals to k ang unknown, p is, pila tawag p, 200 squared na minus 0.01 times 200. So what is the value of k? One times 10 raised to negative 1. Pila 1 times 10 raised to the negative 4. negative 1 or 4? Negative 4. 4. Ano? So, mom down na. Sige. And then, sa question. When is P equals 1,000? Sige, so, ato na siya i-rewrite gamay ha. So, dp over dt is equals to, I think that is 0.0001 1, 2, 3, 4 p squared minus 0.01 p. Na siya. So, ang gipangita karon is t equals question mark when p is equals to 1,000. 1,000.
So ato siya i-rewrite in a desirable manner. So 0.0001 p squared over 0.01 p equals dt. So pwede na ninyong isolve ang general equation niya if ganahan mo. But I think it's much better if magdiretso ta og integrate. Ato na siya i-diretso integrate both sides. Since din hinapita is di ba natin boundary conditions ganina nga 0 to 100. So if time is 0, p is equals to pila man? 200. And at time t, I mean if at p is equals to 1000, we have t na unknown. So kaning dt over dt, ari taon na is it's just t minus 0 man or equals to t. So ato is kanina lang pag-solve sa kaning left side. And I think it's very impractical if ato na siyang i-manumanog so what I solve. So use your calculator and tell me pila answer. Pila value aning part. $58.78. Pila? 58.78. So nakakuha ta og t is equals to 58.78. So sa may unit ani. Let's take a look again. That's per month. So meaning ang time ito is in terms of months na siya. So ano siya? Answer sa A. So how about sa B? When does doomsday occur? So what do you mean by doomsday? Ano may meaning ng doomsday? Anyone, meaning sa doomsday? Baka nawag mo sa word nga doomsday sa inyo ang idea about ana. Problema, sir. Ha? Pwede din ma-record. Sige. Problema? Sa may makakosog problema ni? End of the world, sir. End of End the of the world. world. So kung end of the world, pila man ang population? Wala, zero. Char. 0? Wala. Tayo masolve ni. So, yung tag doomsday, ano siya? Murag beyond, mahok siya beyond repair. So, murag, ang sa kona ni, sa ina ni mga problems, if may ngunog doomsday, ang kasabutan na is, kanang, the population is too large na for a certain community, such that nga, ang mga resources nga present niya is, dili na makasustain na na. So, makahog nga, diha alapita is, doomsday na siya. So, do you think ang Philippines kay na nasa doomsday nga kuan? Doomsday nga status? I think yes. I think yeah. Sige, good. Inyo ka ng balaod. So, doomsday di ay doomsday. Ang meaning sa doomsday kay kuan. P is approaching infinity. Approaching infinity. And then atong gipangita ang time. Ano saan siya mahitabo? Based on questions. So karon ato siyang solvon. Pero sa umtan at sa pag-solve. The same ra gapon nga idea din ni Dapita. So integrate 0.0001 p squared minus 0.01 p all over dp na 200 din kani siya is
dt, diba? Integral of dt kay t raman, and then ang iyang upper or lower limits kay t og 0, so equals to t na ni siya diretso. And then ay mo isuwat diri sa calcu, dili infinity, naka-infinity diya nga number sa imong calcu, wala man. So put something arbitrary large. Basta lang dig mga, let's say mga 5 ka 9. Ano lang, mga 5 ka 9. If dili siya enough, imong unom. Sige daw, i-try daw ang 5 ka 9. Pila atong t diha. Ang kalkyo na hang 68.3, sir. pila. Pila. 0.3. Ha? Di maklaro. 68.3. 68.3. Dungagi pa nag mga 3 ka 9. Upot na to ko That's 9, sir. fine. 69. Daghan lang 9. Ewan siya daghan ng 9. Hangtod nga murag dili mausab ang kuan. So Naungot ang 69 calcu, sir. Manay klaro nga Domesday. Nag-exam Domesday yung kalkyo. 69.31 I think ang kuan murag mahug nga limit niya. O day try diri sa akong emulator. Kani kusga ni siya kay ang GPU aning kuan laptop kay na may RTX. One, two, three, four, five. Sa, bisag na RTX ay magprocessing gihapon. Kanan po 3, sir. Di ba kani 69.31 ang kuan murag approaching value niya sa time. O, sir. So, mo na siya, 8 no? minutes na 9. O, sir. Dagka na king 9. So kana lang ang answer 69.31. Therefore, makaingon ta nga the doomsday will occur 69 after 69.31 months sa kaninga kuan, kaninga population. So if ganahan mo solve sa doomsday sa Pilipinas, need lang na ninyo mga certain parameter. So wala na yung equation. Okay na. I think sa Pilipinas ang kuan ang birth rate mo daw kayo birth rate sa Pilipinas 3 na death rate usa. So duha. Sa ganahan nato i-solve. Di man magkuan. Sige, sir. Kita. Gito, try na nato. Try na to ang Pilipinas Ay, wala man tayo kuan boundary conditions. Sige, makita ta boundary conditions. So sa Pilipinas, kani 3, kani 1. So mahimo siyang 2p. Ay, bati man ni. Anak raman ni siya. Integrate nimo. LNP equals to t. Ini mo siya. Bati man. Bati ang Pilipinas, bati. Yang doomsday kay infinity. So safe pa ta. Safe pa ta kay infinity pa tong doomsday. So go to the world and multiply na sa mga diha.
So that's for number 4. So ari na to sa last na kuan. Last na number. Medyo kuan ni siya, medyo lisod ni. Bisag ako, maglisod ko ani. Something siya nga need na akong balik-balikan. O sabot. So I hope makuha na ako in the first run karon. Good. Sige, last na ka problem. Kapuya. Lima ka problem, hapit do ka oras. Sige, number 5. A brine solution of salt flows at a constant rate of 8 liters per minute into a large tank that initially held 100 liters of brine solution, in which was dissolved 0.5 kilograms of salt. The solution inside the tank is kept well stirred, and flows out of the tank at the same rate. If the concentration of salt in the brine entering the tank is 0.05 kilogram per liters, when will the salt in tank become 2 kilograms? Determine the mass of salt inside the tank after 10 minutes. Nagets bang question? Be Wala. honest, be honest. Ha? Wala. Nagets ba? Wala. OMG, same. So, di man lang ito nagets ang question. Tama ito ni assignment. Dili. Dili Ano, answeran sir. Erroneous na. Pero nyo sila ni, kanay mga nani nga problem. Kita kayo mga nani nga problem na feel ninyo nga, di ninyo kaya. Mo na yung mga terms sa board exam nga, inyo na lang i-alay. Sige, so ata lang siya i-solve, bahala na. So nakay tank, ato siyang hinayan. Nakay tank. So kaning tank is na siya initially 100 liters ang yahang sulod. And na ay ni flow, na ka inflow. Salt flows man at a constant rate. So na ay, let's say natay pipe diha and then iagas. Ang rate sa pag-agas is 8 liters per minute. Also at the same time daw kay sa kanang gister siya, so meaning gikan siya mekos siya diha, na siya tornado para ma-steer, murag ma-mix ang tubig og salt og sakto. And then dapat ingon dere, and flows out of the tank at the same rate. So nakay tubo dere, mo siyang gitubuhan. So di ba nagawa siya by 8 liters per minute, and then nang gingon there is flows out at the same rate man. So nigawas po siya at the rate of 8 liters per minute. So ang imuhang QN dire, QN is 8 liters and imong Q out is 8 liters po. So karon is unsa na to siya pag ish na nun, establish ang ato ang differential equations. So kana ato siya i-establish ang ato ang differential equation in terms sa mass sa salt, in terms sa mass sa salt sa ato ang container ay sa ato ang tank. So the rate of change, so d over dt of the mass of salt is equals to the rate of the rate sa inflow, so inflow minus sa rate sa outflow. So does it make sense ang Does it make sense ang differential equation niya?
Anyone? Everyone, guys. It makes sense ang iyang differential equation. Dapat mag-gets na ninyo anong inana first before tamo proceed. Sige. I-absorb sa na. Tutuki siya 2 minutes. Okay, gets na? Hello? Kuan. Isa ba na ako tawagon tali ha? Si kuan. Si Inosyan. Nasa Inosyan diha. Paging Inosyan. Sir, Oh. So, na make sense na nimong kuan ang equation. wala Na- pa kayo sir kay putol-putol diri akong signal sir. Halo, yan naman. Sige, how about sa katong mga wala na putol-putol ang signal diha? Arita ni kuan. Kani si arita sa mga night. Ledesma. Sige, paging Ledesma. Sure. Sige, so kuan ra. Na make sense ra ang equation kaning differential equation nato karon na siya. Okay, fine. So, mo na yung equation niya. So, karon ato na siyang isolve po. Sige, balik ko na pa ang rate of change sa imong amount sa ang rate of change sa imong amount sa salt is equals to the rate sa pagsulod sa kuan pagsulod sa mixture minus sa paggawa sa mixture. So I think na make sense naman. Diba kay ang mabilit of course mo to ang kanang amount sa salt, di ba? So 98 na nasa ni out. Yeah, of course nanay mabilin pud diha. So ang nabilit mo to ang salt. So karon is ato ning i-determine ang kaning rate sa pagsulod sa salt kani diri dapita. So di ba ang salt na to is naka in terms of kilograms. And then ang atong time is I think pwede na to siya in terms of minutes kaya naman tayo 8 liters per minute. So dapat ato siyang ma-establish una. So MFN is equals to kuan. So pila man ang amount sa pagsulod? Pilang amount sa pag-flow sa kuan sa brine solution, di ba 8 liters per minute. So 8 Lim- liters. Sa man nay question. So 8 liters per minute. Ay, buti siya. Sige na lang. 8 liters per minute. So mo na siya ang naa sa brine. Ay, bali mo na flow sa brine solution. Okay? And then ang brine solution kay naa CI sa manha ang C niya is ang concentration sa imong brine if the concentration of the salt entering the tank is kani. So ang ato ang gi-concern diri kay ang salt raman. So ato lang siya i-multiply sa concentration sa salt. Pila man? 0.05
kilogram per liters. So, per liter diya na ang ato ang flow kay liter per minute, so makancel ang liter. So, ang ato ang kuan pag in na to is equals to 8 times 0.05, which is 0.4. 0.4 ang unit is kilogram per minute. So mana siya bali ang ni in nga salt sa ato ang tank is 0.4 kilograms per minute. So I hope that makes sense. Kay kampay kayo siya balik-balik. So ari na punta sa nigawas nga salt. So as usual ang ato ang kuan kawas ka. Ang ato ang outflow, ang rate sa atong outflow is 8 liters per minute gihapon. Karon, how about ang concentration nato sa salt? Pilang concentration sa salt nga atong isuwat diri? If makuha natin ang concentration sa salt, then goods na ta. Pila man? Any idea? Pila? Sige, agad na mo clue ang unit kay kilogram per liter. .05 Japan sir. Dili siya 0.05. Nagawa tra ko nga na mo tip nga 0.05 lang i. So, if imo siya tanawon ha. Di ba? Di-flow ang kuan, di-flow ang solution. Then gimix nimo. Di ba? Gimix nimo. So meaning let's say nga kuan lang for 1 minute lang ay pila gani ni ang kanang naa sa ato ang tank nga salt daan, di ba, na say 0.5 daan kilograms. Okay. Karon, let's say lang after 1 minute lang sa. So after 1 minute, di ba? After 1 minute kay mahimong 108 ang atong kuan, ang atong volume. And then ang ato ang amount sa salt kay 0.9 kilograms. So gets ra nga ni. 'Di ba kay iniksudan ni. 'Di ba? 108 ta 100 plus 8. And then kabalom ta nga ang ni in is 0.4 kilograms. So ang kuan after 1 minute di ay ang ato ang bali amount sa salt is 0.9 kilograms. And then 'di ba gimix ang kuan. Gimix na siya thoroughly. And gawas niya is also ang imuha diri is nagawas na siya 100 ang imuhang kuan pagawas. However, pila man ang nigawas diri? Ang nigawas diri makaingon ba ta nga 0.4? I think dita kaingon 0.4 ang nigawas dia. Dita makaingon nga 0.4. Ang nigawas dia actually is kuan mag-agad sa kuan. Di ba naka 8 liters per minute ang kuan? Sabi siya pag make sense. Sige. Pila day ang concentration naning after 1 minute. Di ba? Mao naman ni siya 0.9 kilograms and then 108 liters na siya. So let's say lang sa nga wala pa siya ni outflow. So pila man 0.9 divided by 108 pila? 0.9 divided by 108 8.33 Mo times siyang 10 to the power negative 3. 8.33 siya. Di ba? Kaingon ta nga na ay 8.33 nga nigawas. Sakto ba? Or
Sa mas maayo. Basta ang negawas diri is 8.33. 8.33 sa may unit ani niya. Kilogram per liter. If imo tanawan diri. It's pero lagi to 8.33 times 10 to the negative 3 kilogram per liter, di ba? Siya. How about ang kanilang original pila din siya? 0.5 divided by 100. Kaning original na to, ako lang ibutang dito to gain some perspective. Kilogram per liter. Sige. Ano siya? Okay. Di ba pag-add mo sa tubig ay pag-add mo sa solution, ang imuhang concentration is nitaas, and then sa may natabo. Unsa may natabo niya, guys? Sunod. So if ni daghan ang yang salt, inig out niya, dapat mas daghan po ng salt nga madala. Di ba? Or something like that. I think mas mudaghan or mas mugamay. So magagad ang imuhang nigawas diri nga salt sa imuhang present nga present nga concentration. Or in this case kanang present nga kilogram nimo. Pero kani siya is happen man siya kuan sa mo happen siya instantaneously. So wala ta kabalo. So let's say na lang nga dinhi is M na siya. Since wala ta kabalo sa kanang instance sa mass sa salt nga present at any time. So if atakabaw, so ato siya mga variable M na over, since need man tawag di ba diri kay ato man siya gihimong salt over siya salt over volume siya. So ato siyang makuan ang volume niya is pila man 100 siya, nag plus kag 8 ang minus kag 8. So cancel out ra siya. Cancel out ra. So pwede ra kumingon nga M over 100 ang imuhang concentration sa salt at any time T. Diri jud ang medyo confusing na part kani labaw nag ang Q out is kuan. Labaw nag ang Q out kay dili equals to Q in. Labaw nag kuan sila lahi ni siya kay ang imuhang dinidapita nga part is mausab. Okay. Like unsa man. Let's say lang ang imong Q out kay 5. Na ang imong Q in kay 8. So expected na nga ang imong volume is increasing. So if imo siyang i-represent ang volume at any time T, so makaingon ka nga 100 plus 8 let's say T minus 5T. So 100 plus pila na siya 3T ang imuhang volume sa imuhang container at any time T. Pero sa kaniya case kay the same ra man sila. Luckily the same ra. May labad nga gihatag ang examiner karon inig finals ra. So mahimo siyang 100 plus 80 minus 80. So 80 siya meaning at any time man. So let's say after 1 minute, so ang na-add nimo kay 8 liters. Na ang na-output kay 8 liters. So it's the same ram sila og rate, so ma-cancel out ra ang imong volume, the same ra ka volume over time. So ato siyang i-finalize diri. So ang M na to is ano siya? 8 over 100, so that is 0.0
0.08 m na ang unit is kilogram per minute. Kani siya is ma-cancel out ni siya ang liters. Cancel out. Okay, so ato na siyang i-plug sa ato ang equation. So dm over dt is equals to pila nga atong mfn, that is 0.4. Luckily it's a constant number, and then minus 0.08 m. Okay, so pwede ra na ninyo i-putang lang sa nahon na nga kaning mf out kay dili jud na siya mahimong constant, kay mag-agad mo gud siya sa kuan gud sa amount sa concentration sa mga tank na imo ra ba siya gi-mix thoroughly. Yes. So mag-usab-usab jud siya manang variable at dapat karon pwede na ta makasolve kita sa akong lawas eh. So when will the salt in tank become 2 kilograms? Sige, ato sa siyang isulat balik. So dm over 0.4 minus 0.08 m is equals to dt. Pwede rin tayo mag-integrate diretso. When will the salt become 2 kilograms? Sige, integrate daw ta. At initial time, di ba? At initial time, ang ato ang salt sa container is 0.5. 0.5 ato ay pares dire. Then at time t, wata kabalo. Ang gipangita is at what time daw mahimong 2 kilograms ang ato ang salt. So butang nga 2 diha. Kani siyang dt, ito ka sa dt nga. T og 0 ang limits kay equals to t naman lang na. So kanina lang imo na lang ning i-kuan, imo na lang ning i-calculate. So pila ang time nga ni gawas. Sige guys, pila guys. Oh, di ba? Buhi, ambot lang. Buhi pa kanin sila? Uy, pa sir. 49 na lang. 49 na lang ni Salir. Kana ni upa dili ni kasud. Sige, pila. Pila sabi ni Calcu.